Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter. Salamat sa paghihintay, umpisahan na natin. Tahimik ang buong hardin pagkatapos ng sampal. Nakatayo si Zuo Fan sa gitna, yakap pa rin si Luo Yunxiang na umiiyak. Sa harap niya, nakaluhod sa lupa sina Xiao Tingge at Yu Fei, hawak ang namumulang pisngi. Walang makapagsalita. Sa isip ni Xiao Tingge, gulong-gulo siya. Batang ito, kaedad ko lang siya. Pero bakit ang bilis niya? Hindi ko man lang nakita ang galaw niya. Tumingin siya kay Yu Fei na nasa tabi niya. Pareho silang tinatawag na henyo sa lungsod na ito. Pero hindi sila nakaiwas. Pareho kaming tinatawag na henyo, pero hindi man lang kami nakakilos sa tamang oras. Sa kabilang banda, si Yu Fei naman ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa inis. Pero may kakaiba, habang tinitingnan niya si Luo Yunxiang na umiiyak, may kumirot sa dibdib niya. Bakit ako masasaktan dahil lang sa isang babaeng inaapi? Hindi dapat, pero bakit ngayon, parang may gumuguhit sa puso ko habang nakikita ko siya? Hindi alam ni Yu Fei, pero si Zuo Fan mismo ang nakaramdam noon. Napahawak siya sa dibdib niya. Sa loob-loob niya, nagmumura siya. Hindi ito sa akin. Ang kirot na ito, hindi galing sa Magic Emperor. Sa dating may-ari lang ng katawan na ito nanggaling ito. Napatingin siya kay Luo Yunxiang. Lintik na sumpa ng puso. Mukhang matatagalan ako sa pamilyang Luo na ito. Dahan-dahan niyang pinunasan ng luha sa pisngi ni Luo Yunxiang gamit ang hinlalaki niya. Walang salita, tapos tumalikod na siya. Tara na, mahina niyang sabi. Akala nila tapos na, pero bago pa sila makahakbang ng tatlo. Tigil, sigaw ni Yu Fei. Tumayo siya, duguan ang labi pero matapang pa rin ang mukha. Hamarang siya kasama si Xiao Tingge. Luo Yunxiang, akala mo babasta ka na lang makakaalis pagkatapos mong ipahiya kami. Lumingon si Luo Yunxiang. Pagod na ang mga mata. Ano pa bang gusto mo? Ngumisi si Yu Fei, yung ngising puno ng lason. Napakadali lang. Lumuhad ka. Tinaas niya ang dalawang daliri. Yumukod ka sa amin ng 3 beses. Pagkatapos, hahayaan na kitang umalis. Tapos itinuro niya si Zuo Fan. Lalo na siya, kailangan niyang lumuhod. Sumagot si Luo Yunxiang, nanginginig ang boses sa galit. Sobra na ang hinihingi mo. Sumabat si Xiao Tingge. Luo Yunxiang, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Kapag hindi ka lumuhod ngayon, huwag ka nang umasang makakalabas ka pa ng buhay dito. At ang pinakamasakit, binitawan ni Yu Fei. Lumapit siya at bamulong. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Huwag mong hayaang mamatay ang kapatid mong si Yunhai dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Doon napasigaw si Lao Pang sa likod. Ang ginagawa ninyo ay sobra na at wala ng hiya. Naiipit si Luo Yunxiang. Tumingin siya sa kapatid niyang si Luo Yu na umiiyak, tapos kay Zuo Fan. Pumikit siya, sumuko ang tuhod niya. Sige, luluhod kami, bulong niya. Nagtawanan sina Yu Fei at Xiao Tingge. Akala nila panalo na sila. Hindi nila nakita ang paggalaw ni Zuo Fan. Sa isang iglap, nawala siya sa tabi ni Luo Yunxiang. Pagkurap nila, nasa harap na nila siya. Hawak na niya ang ulo nilang dalawa. Bang! Ibinagsak niya sila ng sabay. Tumama ang mukha nila sa lupa. Nabiyak ang bato sa ilalim. Aray! Sigaw ni Yu Fei. Duguan ang ilong. Tumayo si Zuo Fan sa ibabaw nila. Malamig ang tingin. Hayop kayo, sabi niya. Mahinahon pero mas nakakatakot pa sa sigaw. Kahit magmakaawa pa kayong lahat sa akin ngayon, hinding-hindi ko kayo palalampasan. Isang sipa, tumilapon silang dalawa na parang basura. Napaatras ang lahat ng nanunood. Si Lao Pang, hindi makapaniwala. Lumapit si Zuo Fan kay Xiao Tingge na gumagapang. Yumuko siya, gusto mo akong paluhurin? Tanong niya, sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Bago pa makasagot si Xiao Tingge, isang boses ang yumanig sa buong bakuran. Sino ang nang-ahas na manggulo sa pamilya Kai? Lahat, napalingon. Paparating ang isang lalaking nasa 40 ang edad. Mahaba ang buhok, may bigot, suot ang asul at gintong damit ng pinuno. Mabigat ang bawat hakbang. Ama, sa wakas dumating ka na. Sigaw ni Xiao Tingge habang umiiyak. Tiningnan ng pinuno si Zuo Fan. Siya ang nanggugulo dito, turo ng anak niya. Hindi gumalaw si Zuo Fan. Tinitigan niya lang ang matanda mula ulo hanggang paa. Ikawalong antas ng Pond Realm, bulong niya. Nagulat ang pinuno sa loob niya.
Paano niya nalaman ang antas ko sa isang tingin lang? Pero ngumiti siya. Binata, mukhang matalas ang mata mo. Sino ka? Tumingin si Zuo Fan ng diretsyo. Walang yuko, walang takot. Katie wala ng pamilyang Luo. Zuo Fan. Nag-isip ang pinuno. Matagal ko nang naririnig na may bagong Katie wala ang Luo. Hindi ko akalaing ganito kabata. At misteryoso. Sa isip niya, hindi ako dapat makialam sa hindi ko kilala. Kaso, may sumusuporta na sa akin ngayon. Hindi na ako kailangang matakot. Hinaplos niya ang ulo ni Yufei. Huwag kang mag-alala, nandito na si Tio Kai. Tapos hinarap niya si Luo Yunxiang. Yunxiang, sobra na ang kabaitan ko sa iyo at sa kapatid mo. Kung hindi mo ito babayaran, ikaw lang ang magdadala ng gulo sa akin. Humakbang si Zuo Fan paarap. Hinarangan niya ulit si Luo Yunxiang. Mukhang tumatanda na nga ang pinuno ng pamilyang Kai, sabi niya. Pati maliit na babae, binubuli pa. Kung may gusto kang sabihin, sa akin mo sabihin. At huwag ka nang magkunwaring mabait sa amin. Pwede tayong mag-usap pero huwag mong kakalimutan ang usapan niyo sa kasal. Nagalit ang pinuno. Lumabas ang asul na aura sa katawan niya. Dahil nagkakagulo kayo, hindi na ako magiging mahabagin. Nasa kamay ko ang buhay ninyong lahat. Bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Lumaban kayo o mamatay kayo. May lakas ka ng ikawalong antas. Malinaw na pinapatay mo na kami niyan. Sigaw ni Lao Pang. Lumuhad si Luo Yunxiang. Tio Kai, nakikiusap po ako. Bata pa si Yunhai. Wala siyang kasalanan. Ngumiti si Zuo Fan. Mabuti, sabi niya. Kung ganun, ako ang mauuna. Lumipad siya. Isang suntok na may pulang liwanag. Sinalubong ng pinuno. Boom! Sumabog ang lupa. Napaatras si Zuo Fan ng 5 hakbang. May dugo sa labi niya. Nakatayo pa rin ang pinuno. Nahirapan pa akong tipunin ang lakas ko. Swerte mo lang at nabuhay ka. Pinunasan ni Zuo Fan ang dugo. Tumingin siya pataas. Yung mata niya, pulang-pula na. Hindi ako naniniwala sa swerte, sagot niya. Itinaas niya ang kamay niya. May dugo sa palad niya, dugo niya mismo. Tumingin siya sa pinuno. Ang pinaniniwalaan ko lang, ay lakas. Biglang itinuro niya ang anak ng pinuno. Tingnan mo ang anak mo. Lumingon ang pinuno. Nakita niya si Xiao Tingge. Bigla itong napahawak sa dibdib. Umuubo ng dugo. Nangangitim ang mga ugat sa leeg. Zuo Fan, anong ginawa mo? Sigaw ng pinuno, nataranta. Lumapit si Zuo Fan, nakangisi. Itinaas niya ang isang daliri. Gusto ko lang sabihin sa iyo, matandang Kai, bulong niya habang iginagalaw ang daliri. Kasabay noon, samukan ng mas maraming dugo si Xiao Tingge. Nakaya kong kunin ang buhay ng anak mo kahit kailan ko gusto. Kaya mag-ingat ka. Doon natakot ang pinuno. Itinaas niya ang kamay. Tama na. Sige, naniniwala na ako sa iyo. Ngumisi lang si Zuo Fan. Hehe, isang ngising demonyo. Tumalikod na siya. Inakay si Luo Yunxiang, si Lao Pang, at si Luo Yu. Tara na, sabi niya. Habang naglalakad sila palabas, huminto si Zuo Fan. Hindi lumingon. Pinuno ng pamilyang Kai, sabi niya, malakas at malinaw. May isang salita pa ako sa iyo. Ngayong araw, kung babaliwalain mo ang babala ko, ako mismo ang tatapos sa iyo. Walang sumagot. Tahimik lang ang pinuno. Pagkalayo nila, tumawa ng malakas ang pinuno. Pero hindi ito tawang masaya. Tawang puno ng galit. Ha 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 ha. Lumapit si Yufei, duguan pa rin ang mukha. Tio Kai, ayos lang ba na hayaan natin silang makaalis? Hindi lumingon ang pinuno. Nakatingin lang siya sa papalayong anino ni Zuo Fan. Noon, masyado akong tamad para harapin ang mga ganitong bagay, sabi niya. Pero ngayon, parang pinakawalan ko ang tigre pabalik sa bundok. Tumingin siya kay Yufei. Seryoso ang mukha. Sa madaling salita, kung hindi agad buburahin si Zuo Fan sa lalong madaling panahon, sa hinaharap, siya ang magiging banta sa pamilya mo. Gagawa ako ng plano agad. Ngunit si Yufei, mas galit pa. Hinawakan niya ang pisngi niyang may sugat. Nanginginig sa galit. Kung natatakot kang galawin siya, Tio Kai, ang matatanda ng pamilya ko ay hindi natatakot sa kanya. Tumayo siya. Yung dugo sa labi niya, pinunasan niya. Nang ahas siyang sakta ng maganda kong mukha. Yung mata niya, nagliyab sa galit. Ipaparamdam ko sa kanya ang parusa sa paglapastangan sa isang miyembro ng 7 pamilyang imperial. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta.
Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.